Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Greetings of peace to humankind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayong lahat ay payapa-dapat. Pwede naman dahil ang mundo namin ay mundo natin. Kailangan lang nating magkaunawaan. Ako po si Princess Habiba Sarip, mag-uugnay sa bawat isa tungo sa kapayapaang pangmatagalan. Dito sa mundo ng salam ay aming bubuksan ang tulay ng pagkakaisa para sa iyo at para sa akin. Para sa ating lahat, ang Salam TV. Ng binhi ng ating lahi. Dito ako lumaki at dito ang may mga kwento ng aking mga kababata. Si Najib Zacaria ay isang filmmaker na ang kanyang pelikula ay dedicated sa mga lahing Maranao. Ang isang mahalagang pelikula niya ay ang Moreataw Diwan. Sino po ba si Direk Najib? Ako si Najib Aliar Zacaria. Aktivista ako. So, basically, yun, volunteer yun. Isang mahalagang tool para maiparating kung ano man yung ipinaglalaban, kung ano man yung advocacy is through visualizing the advocacy. So, yun, nag-photographer muna ako. Nagsimula akong maging photographer ng grupo namin. Ako yung nagdo-document ng mga rallies namin, tapos nakita ko na pagka na-present siya, mas madaling iparating yung mensahe sa pamamagitan nun. So yun, eventually nag-develop, naging videographer na yung advocacy na pinaglalaban namin para sa mga Moro, na mahalagang maiparating yun sa pamamagitan ng ganitong tool, dahil ang Manila, kung anong walang picture, hindi nila nakikita kung anong nangyayari dito. Sabi ko, ang kulang siguro magkaroon ng magta-train for filmmaking, for documentary, for photography and stuff, na magde-devote talaga yung time para sa advocacies ng Bangsamoro. Ito yung magsisilbing bintana ng kwento natin pagka na-achieve kong maging filmmaker. Margas, ang first entry niya sa Film Development Council of the Philippines. Natuto siya ng documentary film dahil sa pelikulang ito. Yung kwento nung Margas na kinuwento ko yung buhay ng tricycle driver, kung paano, tapos na kinuha sa kanya yung motor niya, paano kinuha sa kanya yung hanap buhay, paano na-apektan yung pamilya. Doon lang. Doon siya nagsimula, tapos training na, FDCP, tapos trainings. Bakit si Najib Zacaria, yung pinunto niya, kumbaga yung talent niya on video and photo is nilagay sa documentaries na yung like Lanao and the Margas and so on, not with the usual na hobby, no? Na okay, let's go with the weddings, let's go with other stories. Bakit ito pumunta yung puso ng isang Najib Zacaria? Ang Lanao del Sur, sa hinaba-haba ng kwento ng giyera ng mga Moro, alam mo kung ano yung kwento natin. Alam mo ang problema na hindi natin ay paparating kung ano talaga yung nangyari sa atin. May mga kaibigan ako, tapos maglo-lawyer, may mag-business na magpo-full time akong, halimbawa, photographer, filmmaker. Diba? Ang pinaka magandang magkwento ng kwento natin, yung naramdaman, nakita. Nakita ko yung giyera sa
sa Piaga po noong 2008. Nakita ko yung extent ng dam. Nakita ko yung buhay ng mga tao na naging parang portable yung mga gamit nila kasi gigirahin na naman tayo. We have to move. Mahirap yun. Na hindi yun maintindihan ng hindi nakaranas ng gera. So, kailangan may magkwento nun. So, hindi siya panghanap buhay lang. Talagang dapat nasa puso mo yung pagiging Muslim, pagiging Moro, pagiging Maranao. Doon lang siya galing. Kasi hindi naman kami sumusweldo dito. Wala naman. Talagang Pure voluntary work. pure voluntary talaga siya. Wala. Talagang ganun talaga siya. The price is inshallah in the year after. I see that's your pinaka talaga eh. Tinitingnan mo na. Bilang Muslim. Yes. As a Muslim, inshallah the reward will be in the swallah. Yes. Nakita ni Najib na ang lugar naming Lanao del Sur ay nahihirapang maihahatid ang tunay na problema para maunawaan sana kami ng buong bansa. Kaya't ginusto niya na siya ang magkwento ng totoong buhay sa Lanao dahil siya ang nakararanas nito. Walang hangad na kasikatan o pagkakakitaan, kundi pagmamahal sa ipinaglalaban. Ganun lang. Ang ganda rin naman talaga ng mga polished na mga movies mo. Ano yung nakikita mo dito? Anong nararamdaman mo? When you see this and when you hear about our reactions as your fans, as ordinary friends, people na, yes, and friends and relatives, ano po yung fulfillment na nakikita niyo dito? Hindi ko siya maipapaliwanag. Doon pa rin siya bumabalik sa yung niyat ko na inshallah gagawin ko to para maitawid yung mensahe as was what for. Ganun lang siya. Hindi siya ma-describe na fulfillment. Wala, ay hindi ko alam. In fact, minsan nagiging problema nga siya kasi yung supposedly na oras sa pamilya, inaagaw ng ginagawa mo. So this docu, People of the Lake, Children of the Lake, now that it's finished, how do you feel? Nung unang pinanood namin siya nung team, talagang literal na naiyak kami. Ako, iniiyakan ko talaga yung film because naging kaagaw siya ng pamilya ko sa oras. Ibig sabihin ng Moreta Oranao is Children of the Lake. And then, na-conceptualize yung documentaries, nung mag-umpisa yung kainitan ng pag-usapan sa Bangsamoro Basic Law, na merong cry yung mga Maranao na maisama siya sa Bangsamoro Basic Law bilang ma-define siya bilang source of energy.
nakita namin na baka isang problema na dapat bigyan din ng pansin is maintindihan ng mga Maranao na kung gaano kalala, kung gaano kalaki yung problema sa Ranao. Meron kasi tayong responsibilidad bilang mga Muslim na kung ano yung talento mo, kung ano yung mo sa Islam. So, ayokong pagdating ng panahon na pag tinanong ako ng nasa itaas kung ano yung ginawa ko bilang isang Muslim, bilang filmmaker ng Muslim, ano yung inimpart ko sa kanya. Kasi responsibilidad nating mga Muslim na alagaan ang kalikasan natin. Lalong-lalo na tayong mga Maranao. At tinawag pa naman natin ang sarili natin, dwellers of the lake, people of the lake, na hindi natin inaalagaan yung siguro identity natin. Pangalawa, yung sabi nga ni Professor Bara na ipinagkatiwala sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung Lake Lanao. Ipinagkatiwala sa atin. So, dapat alagaan mo siya. Pag hindi mo siya inalagaan, ibig sabihin, hindi sa'yo na ipagkatiwala ng maayos yun. Hindi mo ginawa yung in-entrust sa'yo. Hindi mo siya sinecure. Hindi mo siya na-protect, na-preserve. So, through this film, palagay namin ng team ng Ranao Spotlight, baka pagka naintindihan ng mas nakakarami ng mga kababayan namin Maranao, magkaroon ng movement na i-secure yung i-protect, i-preserve yung Ranao. Kung ano man yung natitira sa Ranao ngayon. Kasi marami kasing aspeto yung problema sa Ranao. Merong political, merong economical, merong social problem na para sa social, minsan may mga nagagawa yung mga tao na labag sa batas or nakaka-abuse sa Ranao dahil sa problema sa kahirapan. So, nagiging social problem sa political dahil sa mga conflicting laws na kung sino dapat ang mag-i-implement ng mga proyekto sa pag-preserve, pag-protect ng Ranao, yung kita ng mga tao, yung hanap buhay ng mga tao dahil sa na-damage yung natural na resources, yung mga isda na wala, yung mga isda dahil sa mga problemang na-create nung unang panahon pa, nawala ng kabuhayan. So, instead na mag-fishing sa lake, nag-shift sila sa, dahil sa kahirap, nag-shift sila sa cutting of kaingin system. Inabot kami ng siguro more or less 4 years para matapos yung film. Inantay namin na siguro bumagyo muna noong January para makunan ko yung footage, makuha namin yung footage sa provincial government na may bagyong ganun. Hindi mo ma-imagine kasi, hindi kasi sapat na sinasabing nasira yung umapaw yung river. Kailangan maipakita natin na umapaw talaga. Ma-visualize. It's the best way to present the problem. Ma-visualize, makita, marinig ng tao na ganun pala kalala ang problema. 4 years itong ginawa. Hindi ka pwedeng kumuha ng tao na pwede bang mag-join ka sa amin na for free? Diba? Na kailangan mo muna sigurong kumbaga ma-impart sa kanya yung nararamdaman mo sa lake. Hindi, may pagdadaanan yun na process para maging ganun din yung pananaw niya, yung panghahawakan niya para mag-volunteer sa lake. So, yun, isa yun na kami-kami lang yung gumawa. Wala pa kasing ginawa na ganun ka-comprehensive tungkol sa Lake Lanao na Maranao yung dialect. Maranao nilang ipapaliwanag yung pinag-aralan nila, yung pananaw nila sa problema. Anong tawag sa akin pag wala na yung Ranao? Na lang. Hindi pwedeng mangyari yun. Doon talaga siya galing dahil Maranao ko. Dapat
namnamin yung finished product na, oh my God, natapos ko na. Alhamdulillah, natapos ko na yung film. Alhamdulillah, pwede na namin iparating yung mensahe ng film. Yun, okay na kami doon. Sold na kami doon. Pagkatapos nito, wala. Hindi naman namin ni-require na magpapakilala kami bilang filmmaker. Hindi. Bumabalik pa rin kami kung ano kami. May isa pa akong kababata na nakatanim na rin ang puso para sa Lanao. Kilalanin natin siya at alamin sa kanya kung ano ang aming kulturang dapat mapanatili. Na wala pang Bimpiyaga, buo na ang samahan ng aming teritoryo. Ito ang batayan ng aming mabuting ugnayan noong unang panahon, kasama ang kultura, tradisyon at ang aming relihiyon. Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Long before the coming of the Americans, Spaniards, they already established an economic growth within these areas. There are sayings that before we speak only of one language, in which nag-evolve lang when we went on separate ways na. But the trading community within these areas are very well established because we trade with them. Aside from the fact that these regions adopt Islam and the religion of Islam, the establishment of the economic growth in this area was duly recognized up until on the modern time, when the establishment of the MNLF during the peace process was strengthened because of that purpose. The BIMP-IAGA, which is the Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines East Asia Growth Area. Sinuro ding maging Maranao ay nakaugat na sa kanyang isip at puso ang buhay ng Maranao. Kaya hindi niya nimot ang kasaysayan nito. Alam ni Norts ang pagkakatulad natin sa iba't ibang bansang nag-ugat din sa Malay race, sa pagkain, pananamit, tirahan at kaugalian. We know that the Malay, which in the history of the Philippines, or in the history of the Maranaos, which is us, we relate ourselves to them. That we cook the same food with them, with Brunei, Indonesia, and Malaysia. The pastries. Number one is the common denominator on cookings is the randang, which is celebrated by these East Asian nations. We also have the commonality of tradition, religion, principles, because at the time na we are establishing the identity of having one region. So I think the possibility of bringing this nation into one would be one common factor in achieving peace, because the root of this area is duly established. The fact that they're in the Sabah area, the Borneo and Malay route, which some of the influences coming from the Malay sectors, so the Malay race, originally we call ourselves that as Malays. And coming from that Malay tradition and the Malay race, actually we spell sometimes in language the E, which is in Malaysia, the same tone of how we speak may relation talaga in each and every. I mean, if we speak of a religion, if we speak of culture, if we speak of dialect, if we speak of traditions, meron tayong relations with these nations. Some of the Malay coming from Borneo went to the Philippines also, where they established intermarriages, wherein they stayed on the area of Mindanao, and in which we adopted their tradition, their culture, and some of their, actually, if we, in terms of commonality on the viands and foods and that we have,
Like I said, yung randang, isa na yon. The rice, which is green, they also have the green rice, which is sa atin, ang tawag natin is kuning. And sa kanila din, they call it Java rice. Yeah, yun. We have the common principles of the Maradika or peace, which is also common with the areas in these nations. We have the principle of being united as one race. Same as the fact dun sa Malaysia din, that the reason why they are very developed, because they have adopted their own original race. Sad to say, in our area here, long before the arrival of the Spaniards and the Americans, Philippines is one nation under the Rajas, the Sultans, which, if you would look at it, it came from the sultanates also of the Malay races. There's a place in Sabah, in part of Malaysia, wherein they speak Maranao. We adopted some of the common languages that they have, the way we speak. In writing, the Malay introduced us the writing of the Jawi, which was adopted by the Tausugs. And then on our end, it's the Kirig, which is what adopted also by the Maranao. So during the times of the Nosantaras, they are already using the exchange of languages through letters on Jawi writing. If you happen to visit Malaysia, there's this place in Malaysia where they put this, in terms of heritage, where they put sa bungad, on the entrance of that part, you will see the Turugan. The Turugan of the Maranaos. The Astana of the Sulu or the Tausugs established din doon. And then those also, yung mga royal houses of Brunei, Malaysia, Indonesia, nandun siya. So it's one way of preserving heritage talaga. So aside from strengthening the economic relation of Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines, also is the knowledge of these regions, the origin wherein we can connect each other. The Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines were commonly in the Philippines, which is in the south area. Now there is this what they call Asian integration, East Asian integration. Jazakallahu khair sa pagbibigay ng inyong panahon at pag-obserba sa aming relihiyon, iba't ibang tradisyon at kultura sa iba't ibang panig ng ASEAN. Ito na ang simula ng pagkakaisa dahil binuksan na po namin para sa ating lahat ang tahanan ng salam.